Lord, sa umagang kay ganda. Thank you, Lord, sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you, Lord, sa kalakasan taglay. Thank you, Lord, sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y sapat. Ito ang lagi aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Thank you, Lord, sa umagang kay ganda. Thank you, Lord, sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you, Lord, sa kalakasang taglay. Thank you, Lord, sa bagong umaga. Di ka nagbabago, pag-ibig mo'y tapat. Ito ang laging aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Amen. Hello, good morning. Good morning, everyone. This is Thursday morning, last day of the month of April. Wow, grabe. Para sandali lang dumaan ng month of April sa atin, ano? So, we're facing another month. Wow, a very special month for many of us. So now being the Mother's Day month. And also tomorrow na po ang ating Family Day. Yan, I do hope everyone is ready to fellowship, swim, sports fest, and many more tomorrow. So mag-enjoy po tayo tomorrow sa ating Family Day. Yan, meron tayong swimming din.
those who want to have a dip at the pool sa gitna ng mainit na panahon. Babago, ibig mo isa pa. Lagi, awit ko. Para sa'yo, para sa'yo. Good morning na sa mga nandiyan na. Si Apeling Manson, si Sister Senny Serna, yung mga nandiyan. Good morning everyone. So, let's have another day. Puno ng pagpupuri, puno ng pasasalamat sa Panginoon. Praise God. After 2 weeks yata, 3 weeks na, kung hindi nakapag down watch, ay nakapag down watch na rin ako. Nagising din na maayos. Yeah, praise God sa mga nakasama ko kanina sa down watch. Para po tayo patuloy manalangin. So, I encourage everyone to really do that. It's one way of us keeping the fire of the altar. Kaya tayo po ay patuloy maging masigasig. Lalo nga sa pananalangin at patuloy na pamamagitan para sa ating bansa, sa ating church, and everyone else. Kaya good morning po sa mga nandiyan. Yan, si Ate Gloria Pego, good morning. Si Ate Lynn Mansolia, kapon din nakasama natin ang ilan sa, ayan, si Ate Lynn kasama rin kapon, siya nga pala MC. Yan, sa Ashley Ministry Soaking Night, praise God, ang ganda ng mensahe ni Pastora Jolin. We're so blessed at talagang nakatang susi talaga na maging malakas ang ating loob para hindi ka mapapasok ng kaaway. For us to really soak in His presence at yung maingay ng paligid natin ay talagang mas mapapakinggan natin ang tinig ng Panginoon. Amen to that. Yan. So, kaya tayo po manalangin. Nawa sa bagay na ito, sabahan tayo ng Diyos at marami tayong matutunan, marami tayong ma-take away that can really guide us along the way for the glory of God. So let's pray. Father God, salamat po sa umagang ito. Salamat po na ikaw ang patuloy na gumising sa amin, bibigyan kami ng malakas sa pangatawan at malayo sa anumang sakit karamdaman at sa anumang gawa ng kaaway in Jesus' name. Kaya patuloy po namin hinihingi ang inyong protection na dumakad dito sa lugar na ito, Panginoon, ng aming pagkilalagyan wherever we are. The presence just fill us anew in Jesus' name, especially in this last day of April. Kaya Lord, salamat sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang tunay na mapapunan sa pangalan ni Jesus. And everyone say, Amen and Amen. Yan. Ay, beach talagang baka mo. Tingnan mo. Kasi nga, tomorrow swimming. Although lang beach yun, pero may swimming naman. Ako, may swimming ako. Malamang sa malamang, alam ni Pastora yan. Hindi pwede na mag-swimming kapag mayroong mga family day. And also, dahil meron nga baptism, water baptism. So, lahat na magpa-water baptize, kung meron kayong mga members sa simbahan na nasa ipa-water baptize, let's do that. Dahil nga may opportunity na tayo mag-water baptize. Yan, di ba? Meron mga may precedent in the Bible. Nakakita ng tubig ang Ethiopian eunuch at saka si Philip. Binato baptize niya yung Ethiopian eunuch. Kaya yan. So we can do that tomorrow. Okay. So good morning sa mga pasok. I hope you can join us. Alam ko iba nung problema na nga sa internet, ito lang sinasabi ni ng Josie. I can recover and overcome that the problem of low internet connection. Ako rin, madalas naranasan ko rin yan. But we just need to bear with it and deal with it. Talagang, ayan, tayo po ay magpakalakas. So with that, tayo po isasama sa Panginoon. Kasama ng the psalmists. So let's worship God together with the psalmists. Let me see. So let's worship God together with the psalmist. Tago pa sila yun.
burdened sky. How beautiful is your unfailing love, unfailing love. And you never change, God, you remain the Holy One. My unfailing love, unfailing love. You have my heart, I am yours forever. You are my strength, God of grace and power, and everything you hold in your hand. Still you make time for me, I can't understand. Praise you, God over the sky. How beautiful is your unfailing love, unfailing love. And you never change, God, you remain the Holy One. My unfailing love, unfailing love. Sing, you are my rock. You are my rock, the one I hold on to. You are my song, and I sing for you. Yes, Lord. Everything you hold in your hand, still you make time for me. I can't understand. Praise you, God over the sky. How beautiful is your unfailing love, unfailing love. And you never change, God, you remain the Holy One. My unfailing love, unfailing love. Praise you, God. Praise you, God, over the sky. How beautiful is your unfailing love, unfailing love. I will praise you. Never change, God, you remain the Holy One. My unfailing love, unfailing love, unfailing love, unfailing love. Let's just meditate the goodness of our God in our life. Hallelujah. I believe the Lord has done many great things in our lives, and He is worthy of our praise. Sige po, purihin natin ang Panginoon sapagkat Siya ay mabuti sa ating buhay. Maraming bagay, maraming pagpapala ang tinanggap natin mula sa Panginoon. Siya ay karapat dapat sa ating papuri at ating pagsamba. We praise you, God, burden sky. How beautiful is your love, Lord. Oh, we praise you. Hallelujah. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, for your love. Salamat, Panginoon, that you have chosen us. We thank you, Lord. Lahat kaming narito, Panginoon. Ikaw ang pumili sa amin, Lord, to be a part of this family. And we thank you, Lord. Hallelujah. Wala pong kapantay, O Diyos. Aming pasasalamat sa iyo sapagkat nakilala ka namin sa aming buhay.
Wala pong katumbas na anumang halaga sa mundo, Panginoon. Ikaw ay aming makilala. Ikaw ang aming Diyos ng aming buhay. Kaya naman, Panginoon, lahat ng papuri at pagsamba, lahat po ng pasasalamat sa iyo namin binibigay. We honor you, Lord. We praise you. We worship you. And we lift up your holy name on high. Oh, Jesus. Praise you, God of earth and sky. How beautiful is your unfailing love. Unfailing love. And you never change, God, you remain the Holy One. My unfailing love. Unfailing love. I will praise you. How beautiful is your unfailing love. Unfailing love. And you never change, God, you remain the Holy One. My unfailing love. Unfailing love. And everything you hold in your hands, still you make time for me. I can't understand. And everything you hold in your hands, still you make time for me. I can't understand. Praise you, God of earth and sky. How beautiful is your unfailing love. Unfailing love. And you never change, God, you remain the Holy One. My unfailing love. Unfailing love. Unfailing love. Unfailing love. Unfailing love. Unfailing. Amen, amen. Praise God. Thank you, Lord. Ayan. Thank you, Lord. Wala pa namin Panginoon. Praise God. Thank you, Lord. Wala pa namin Panginoon. Praise God. Thank you, Lord. So tayo ba? Thank you, Lord, for that wonderful worship. Talagang we really felt the presence of God even to the end of that worship service just last Sunday. So with that, worship that tayo na-inspired talaga na pagmamahal ng Panginoon na sa kabila ng ating mga pagkakasala, pagkakamali ay nandiyan pa rin ang pag-ibig ng Diyos. So we're talking about nga yung ating namang role na sana ay itong lesson nga nito ay in a negative sense ay nakakalungkot na nangyari ito sa isa sa mga malapit niya na disciple ni Jesus na actually nga kapangalan pa ng kapatid ni Jesus, ang pangalan niya Judas. Yan kumbaga walang magkapangalan ng Judas sa atin eh. Judah pwede pa no. Yung kayo makilala ng Judah kaya lang nga doon nga galing yung word na Judas eh. Sa Judah, praise. So can you imagine yung uh, yung pinanggalingan ng pangalan Judah ay ng Judas ay sa praise, sa word of praise.
So we're talking about still the upward is coming at ngayon team natin for the month is rooted in His love, ay rooted in Christ. Ang ganda ng turo nga kahapon ni Sister Jalen tungkol dito. I urge you to listen to that. And also, ang ating ang topic ay the heart behind the keys na kung saan yung deception na nangyari ay yung sa mga disciples ni Jesus Christ, wala iba kundi si Judas na kung saan talagang pinagkanilo niya si Jesus. At usapan niya natin, anong dahilan? What is the heart behind that kiss? What is the heart behind that kiss of betrayal? And we'll talk about at least 3 reasons na. Number 1 niya po ay it is the heart that is captured by greed. Yan, talagang nakita natin na pero talaga involved dito. Bali, 30 pieces of silver. Pero napag-aralan nga natin yung 30 pieces of silver, hindi naman pala ganun kamahal yun. That's a cheap price for a person like Jesus, na isang rabbi, isang leader. Kasi bibenta mo rin ng servant's price. Walang malaka-bargain bag. Talagang na-bargain si Jesus, kumbaga. Huwag lang naman dapat ibenta, kaya lang napaka-insulto ka. Kaya minsan ganun din tayo. Pinagpapalit natin si Lord sa maliliit na bagay na talagang it's not parang hindi karapat dapat o hindi makatwiran na ipagpalit natin si Jesus sa 100,000 lang. At alam natin, ay, sa 30 pieces of silver lang pala. Ayan, na baka it's a paano to, servant's price. And then last, usapan din natin tungkol sa a heart that is drifted from Christ. Kaya isa sa dahil ako bakit talaga pinagkanulo rin ni Judas si Jesus ay dahil nga napalayo ng kanyang puso. So maraming dahilan. Unti-unti, dahil hindi man instant yan na ginawa ni Judas, na siya nga po ay tumalikod sa Panginoon. Kaya nga, it's possible na nasa minister ka, pero unti-unti libalayo na ang puso mo sa Panginoon. Dahil nga sa maraming bagay. Isang possible na dala nga ay your heart may drifted from Christ. Ayan, so we'll go now to number 3. Ito rin talagang dala kung bakit talagang unti-unti talagang dala yung si yan. Number 3, the heart, what may have led the betrayal of Judas to Jesus is the heart disappointed with Jesus. Ayan. I think all of us can really relate to that. Sinupusan niyo ang talagang somehow because your expectation mo sa Panginoon ay hindi ganon. So kaya na-disappoint ka kay Jesus at talagang minsan talagang doon na simula talagang ikaw ay maglamig. Talagang nagkaroon ng pagdududa sa Panginoon. In one time or another, even the greatest men and women of God ay naranasan yan. Diba? Nakita natin yan kay Elijah, kay Asaph, yun talagang si Job, di ba? Talagang halos talagang tumalikod na sa Diyos at pagdudahan ang kabutihan ng Panginoon dahil nga siya mabuting Diyos, ay mabuting tao, and yet he suffered a lot of things na he felt he doesn't deserve. Pero alam natin may ibang dahilan ng Panginoon. At ganoon din si Judas. Ganda nga sa The Chosen, kung mapapanood po yun, ay in-explore yung ganong idea na kasi nga hindi, kung pera-pera lang, napakalit niya ng pera na 30 pieces of silver. It could have been more. There's more to it. At ang possible talaga ay yung Judas was disappointed with Jesus kasi nga sa maling expectation na meron si Judas and even the rest of the disciples about Jesus. Diba, ito nga sinasabi ko last time na sa John 6 doon simula talaga yung parang paging shaky ng faith ni Judas kay Jesus. Nagturo si Jesus about him being the bread of life at hindi maintindihan ng mga tao. Sabi nga ng John 6:60 to 66 ay marami ang dumalikod. Sa verse 60, sabi doon, even his disciples said, this is to understand, who can tell what he means. Ayan, at talagang sa punto ito ay talagang marami natigatig, naligalig sa pananampalataya. At minsan ganun talaga si Lord.
for us to be purified, for us to be tested, for us to be challenged as to whether our faith or in God is real or not. Dadaan tayo sa mga pagsubok na talagang masisigaan, talagang challenge ka. Even yung mga revelation na maaaring minsan hindi mo natin matatanggap basta-basta. At yun nga po nangyari kay Judas o sa mga disciples na maraming tumalikod. Sabi doon, on that time, maraming tumalikod. Yung iba, tumalikod physically, pero si Judas at this point, hindi man siya tumalikod dahil nga yung the 12 remained with Jesus, dahil nga sinabi nga Peter, Lord, saan ba kami pupunta? You have the words of eternal life. Ikaw lang talaga. Kaya nagkaroon sila ng commitment na kahit anong mangyari, they will not leave Jesus. Pero si Judas kasama rin doon, malamang sa malamang, nakihala rin siya na hindi siya tatalikod, pero sa puso niya, iba na yung sinasabi, iba na yung binubulong, iba na yung nararamdaman. Sino sa inyo yung nakaranas mo ng ganyan na, iba yung sinasabi mo sa nararamdaman mo, di ba? Kaya nga sabi ng Bible, may the words of our mouth and the meditation of our hearts be found acceptable in your sight. Kasi minsan iba yung sinasabi, iba yung nararamdaman, iba yung nasa puso. Kaya nga maganda rin talaga tinuro ka pa ni Sister Jolly na mahalaga yung nasa loob talaga eh. Kasi nga dyan nagsisimula lahat eh. Diba? Yung issue of the heart of the problem is the problem of the heart. Yung nga po talaga ang totoo doon na ang pinaka-puso ng problema ay ang problema ng puso. Yan, yung puso yung talaga na-shaken. Hello, Sister Nena Santos, good morning. Ninang Josie, good morning. Yan. Yun talaga yung talagang minsan lahat tayo makaka-relate kahit ako po ang yun ko di ba talaga yan dahil nga yung mga kadalasan ang ibig sabihin niyan yung mga unanswered prayers, di ba? Yung unanswered prayers on our perspective, di ba? Sa ating pananaw, yung pipray ka na kagalingan, iba naging sagot, di ba? Katulad nga nung nangyari kay Pastor Maricel, talagang all of us have been praying so hard for the healing, etc. Pero may ibang kaparanan ng Diyos, may ibang dahilan, may ibang dealing si Lord. Unless maintindihan natin yun, magkakaroon ka talaga ng problem sa puso, sa Diyos. Madi-disappoint ka. At as sa kalagayan ni Judas, na-disappoint siya in a way kasi nga ang inaasahan nila kay Jesus ay isang military leader, isang king na magpapalaya sa kanila sa kamay ng mga Romano. Tapos kaya nga 'di ba talagang if you can just imagine nung pumasok si Jesus sa Jerusalem, tapos nagsisigaw ang tao, Hosanna in the highest. Talagang pinagbubunyi nila si Jesus to the point na talagang konti na lang talagang pwede na yung mag-aklas ang buong bayan, tapos iligay si Jesus Christ as the King of everyone at and Lord of everyone. At talagang yun ang talagang yun ang asahan nila. Pero alam natin na hindi ganun na nangyari. Pumasok si Jesus gloriously as King of Kings and Lord of Lords, as the King prophesied to enter in Jerusalem riding on the donkey. Pero on that week, he suffered as a lamb. He suffered so much to the point na namatay siya, and people were disillusioned about him being the Messiah, being the one who will deliver Israel from the clutches of the enemy. At marami talaga ang doon ay talagang nag-disappoint. Pero ang tanong sa atin ay we will still remain in our faith despite our situation na talagang minsan ay di natin maintindihan, pero the Lord is there. Yan. So going back to Judas, yung sabi rito, at this point, many of his disciples turned away and deserted him. Iniwan nila si Jesus from the multitudes, napakaraming sumusunod, pero nung nandiyan na si Jesus, naiwan sila, 12 nila naiwan, tapos dun sa 12, may isa pang talagang nagkaroon na ng puso na lumayo sa Panginoon. Kasi nga, sabi nga ang isang word niya ni Judas, but maybe binibetray si Jesus, ang dami niyang ginawa sa'yo. Sabi nga ni Judas dun sa the chosen, as per the story is being told, I have seen more than enough na talagang siyang Messiah. Pero I have seen not so much enough.
to call him the Messiah. Kasi nga parang nabitin si parang nabitin si Judas sa expectation niya kay Jesus, na akala niya doon niya naangkinin na pagdating niya sa Jerusalem, doon niya naangkinin ang pagiging hari, papataubin ang Rome at talagang mawala lahat and all that. Pero yun nga, hindi nangyari. Lahat sila, hindi lang siya, actually lahat sila na solution. Si John nga lang talaga yung tanging disipulo na talagang nag-stay up to the end sa paanan ni Jesus, habang siya nga po ay talagang wala nang talagang sa tingin nila ay wala na. Yan. So, may disappointment, di ba? Hindi nangyari. Bakit? Ano nangyari? In fact, ang isa pang parang theory dito, kaya binigay ni hinand over ni Judas si Jesus, kasi nga alam niya si Jesus makapangyarihan. Tapos ang dating gusto niya na kung pag nahuli si Jesus, doon papakita na kapangyarihan si Jesus at doon niya na i-assume ang kanyang pagiging hari sa Israel. Kumbaga parang tinulungan niya si Jesus to set him up to rise up as king. Parang ginawa ni Sarah kay Abraham, na pinapasaya na magkaanak pero hindi siya magkakanak. Tinulungan niya ang Diyos. Sige, hindi man na magkakanak, ito na lang si Hagar ang anakan mo para maging anak ko sa pangalan ko. So parang tinulungan niya ang Diyos. Minsan tinutulungan niya ang Diyos para sagutin ang mga panalangin natin. And minsan hindi mo talaga nag-work out ang tama. For example, nagpe-pray ka ng nagpe-pray ka ng healing, tapos hindi ka gumaling, ginawa mo para mapapabilis nagpahilot ka, nagpa-albularyo ka. Something like that. O kaya kailangan mo ng malaking pera. Nagpe-pray ka ng prayer ng money provision, hindi ka magkapera. Para magkapera ka, nangutang ka sa 5-6. O kaya nangupit ka. Tinulungan mo ang Diyos in a wrong way. So parang ganun din ang nangyari dahil parang parang naiinip ba? Sino sa inyo ang naiinip minsan sa sagot ng Lord, gumagawa ka na ng paraan. Parang si rin, di ba, si Saul, nainip sa pagdating ni Samuel, siya nagawa ng paraan. Ako na nga gagawa ng altar, ako na mag-aalay. At yun na judge si Saul dahil sa pagmamadali. Kaya nga, when it comes to God, talagang maghihintay ka lang eh. That's our part, to wait on the Lord. But because they that wait upon the Lord shall renew their strength. Sa paghintay pa lang sa Panginoon ay lalakas ka na. Magkakaroon ka na ng magandang perspektibo sa buhay. Amen. So, let our heart be not disappointed. Sabi nga, let your hearts not be troubled. If you believe in God, believe also in Him, in Jesus Christ. Ayan. So, isa pang ito yung isang verse na talaga nagpapakita na disillusion, na disappoint ang marami kay Jesus nung siya namatay doon sa krus, not seeing what he has been expected to be as their king. Yan, sabi dito sa Luke 24:21, but we had hoped that he was the one who was going to redeem Israel. And what is more, it is the third day since all this took place. Sa ibang disciple, inaasahan nila na si Jesus Christ ay siya magpapalaya sa Israel. So hindi na ang isip nilang kaligtasan na sila sabi ni Jesus Christ ay physical na kaligtasan mula sa rulership ng kaaway. Maring yung marami ginawa si Jesus Christ na talagang nagpakita na siya ay Messiah. Pero ang inaasahan talaga nila ay magpapalaya, hindi spiritual. So kasi kapag spiritual, lahat maliligtas di ba? Lahat pwede maligtas, for God to love the world. Pero ang gusto ng mga Hudyo at mga Israel, sila lang ligtas, na kaya dumating si Jesus Christ para iligtas ang Israel from the hands of the enemy. Hindi na yun nangyari, di ba? Namatay nga si Jesus sa kamay ng mga kaaway. Talagang pinako sa krus, ipako sa krus. Nung Sunday before that, nagsisigaw ng tao, Hosanna in the highest, Hosanna in the highest. Save us in the highest. Parang talagang yung colorful supposedly yung kanyang pagdating, talagang mag-aarabo, di ba? Kaya
Kaya nga nung dumating si Jesus Christ, hindi maintindihan ng marami na siya ay naging mahirap, siya ay pinanganak sa sabsaban and all that, maling-maling mga expectation. At minsan, nadadala pa rin ng marami yan, yung expectation na natin kay Lord when it comes to our prayer. Na kung may mga inaasahan tayo, pero hindi nangyari, talagang di ba? Meron talagang may mga panalangin tayo na hindi nasagot yung gusto natin. Tayo na di-disillusion, na di-disappoint. At maaaring yun ang maging dahilan para tayo ay tumalikod sa Panginoon. Kaya kung di talaga salamat sa Panginoon, as I've said, I was 45 years old in the church or in the faith. 1981 ako na born again. Salamat, matatag na ako, malakas na ako. Nang dumating yung mga bagyo sa buhay ko, kaya ko na. Kumbaga, hindi na ako magkakaroon dahil natukso na talagang, hindi man natukso, I mean talagang nabulungan lang kaaway, ako, ganyan ka, naglilingkod ka pa naman sa Panginoon, tapos hindi sinagot ng panalangin mo, yung mga ganun talagang nangyayari talaga and there are been some attacks, talagang hindi nawawala yan, di ba? Yung minsan yung talagang mag-relapse ka, iyak ka, talagang parang magtatanong, bakit, di ba? Do you understand? One time may nakausap ako na namatay din ang asawa, parang talagang, sama nakita ko rin talagang ano niya, yung parang, siyempre may sense of discouragement talagang ayun nga yung isa rin na nireveal sa akin ni God yesterday night sa soaking yung discouragement ay talagang isa yan sa number one tool ng kaaway. Sino sa inyo ang talagang hindi na discourage sa buhay, di ba? Number one tool ng kaaway yan, sabi nga ng isang pastor na para tayo ay panghinaan ng loob, pabaksakin. Kasi nga, syempre, kung discourage ka, talaga marami ka nang gagawin, hindi maganda. Yung iba, marami ang talagang nade-depress, talagang dumadaan sa matinding depression, anxiety, to the point na taking their lives because hindi nila makaya yung bigat, yung lungkot na naramdaman nila. At minsan ganun talagang pwede mangyari lang yung discouragement. Kaya ayun sa talagang the Lord is helping me to overcome yung pag ako yung nalulungkot talaga. Siyempre, I think naman my situation na nag-iisa. Talagang hindi madali. Talagang ang dami kong panahon na talaga I will just cry. And just parang na-disillusion pa rin, parang gano'n. Pero salamat sa Panginoon, the grace of God will just there to embrace, and that is enough din talaga na malaman mo na God's got you, di ba? Parang hawakan ni Lord, di kanya pababayaan, tsaka he has reasons. His ways are higher than ours. His thoughts are not our thoughts. His ways are not our ways. We just have to trust Him. After all, He is God, di ba? Being God, gives Him the authority and the privilege and the responsibility and everything else about what's happening in our life. Siya talaga kung ano yung let God be God in our life. Yun lang talaga ang mangyayari. Trust Him na He has better plans than what we think that we have. At yun ang hindi nakita ni Judas, na mas mataas ang plano ng Diyos. In fact, kung later or tomorrow pag-usapan natin yung sa Monday, yung role ng kaaway. At ang kaaway, nakopo ni Jesus. Imagine think about this. There are times na si Satan gusto niya patayin si Jesus kasi nga King of Kings, Lord of Lords, di ba? Ruler, everything. Pero there are times naman gusto niyang hadlangan si Jesus sa mamatay, di ba? Pumasok siya kay Peter, ay in-inspire si Peter. Di ba? Yung hindi, Lord, hindi ka mamatay. Kasi nga nalilito na si Satan, ano ba? Ano ba dapat mangyari kay Jesus? Mamatay, mabuhay. Pag ba siya mamatay, panalo na ako. Pag ba siya ay buhay, yung hindi siya namatay, hindi mangyayari yung kalooban ng Diyos. So, lito-lito na siya. Kaya, kumbaga somehow, hindi natin isipin na conspirator si Satan kay God, na naging bahagi pa si God, si Satan para mamatay si Jesus, para magawa yung pangyayari. Pero, the thing is, even the enemy is clueless to what is about to happen. And that's the salvation of all people who will believe in Him. And for that, we will always be grateful. Lord, salamat ganun nangyari. Kasi kung hindi, walang alay na mangyayari, hindi mamatay si Jesus, mamatay mo si Jesus, baka hindi natin ma-recognize na yun nga yung salvation natin and all that. Parang namatay lang ang the usual na death ng mga tao at mga leader. Pero hindi, namatay si Jesus as a man and as a God upang parang ialay ang kanyang buhay para sa kaligtasan, para sa kapatawaran ng kasalanan. And that's a bigger picture na hindi natin talaga naintindihan na during that time, mga disciples, hindi nila maintindihan kung bakit kailangan mamatay si Jesus, bakit hindi siya dapat maghari na lang, di ba?
and all that, si Judas, talagang di niya rin maintindihan ng lahat. Kaya nga, isa yun that led him to betray Jesus. Kaya nga, ito nga yung isang kasipan na, na nakita natin, what led to Judas betrayal. Judas may have expected a conquering king, but Jesus came as a suffering savior. Yun di ba ganun tayo? Mali ang expectation natin. Akala natin lahat ng sagot ni Jesus ng God sa atin ay lahat yes on our behalf. Diba? Kasi hindi pwedeng lahat yes ang sagot sa sa panalangin ng tao eh. Kasi kundi magkakagulo tayo eh. Nangyari na yun, di ba? Dun sa is it a good film somehow na talagang maintindihan mo kung bakit hindi talaga pwedeng maging yes ang lahat ng sagot. Si Bruce Almighty naging God for a certain number of days. At nung lahat ng prayer request na naririnig niya, sabi niya, yes to all. Parang ng computer, yes to all. At nagkagulo mundo. Kasi paano hindi magkagulo mundo? Dalawang team, nagpe-pray para manalo sila. Parang yung sinagot ni Lord pareho yung sa panalangin nila. Parang panalo, di mag-aaway kung sino talaga panalo, di ba? At marami nagkagulo sa sa ganung kaisipan. Na kung lahat ng sa atin ng Diyos ay yes. Of course, it always to be a yes according to His will, pero not according to our will. At ganun na nangyari kay Judas. He wants everything to happen according to His will, according to His preferences, according to His terms. Hindi pwede mangyari. Hindi tayo Diyos, di ba? Kung gusto mong lahat masunod sa buhay mo, ikaw na ang Diyos, di ba? Hindi pwedeng ganun eh. Yan, so, at sa lahat sa atin na hindi natin naintindihan ang nangyayari sa buhay, we just have to trust God. We just have to trust God. Yan, kaya nga, isang babantay natin, disappointment with God turn devotion into betrayal. Yan, di ba? Kaya nakita natin yan na talagang nangyayari na kapag ang isang tao hindi nakukuha yung sagot niya sa Panginoon, ayan, doon siya nagkakaroon ng pagtalikod, di ba? Pag-backslide, di ba? Maraming tayong nabantaan na talaga namatay ng mga sa buhay. Ang response sila sa kamatayan ay paglayo sa Diyos, nagalit sa Diyos. Now, I could have responded that way, but praise God, I understood it better. At least I understood it na it is God's ways. Kaya nga, nung namatay si Pastor Marcelo, talagang sabi ko, ang Diyos ang nabigay, ang Diyos ang kumuha, purihin ng Panginoon. Kahit masakit man sa atin, pero that is His will. Your will be done, di ba? Kahit nga si Jesus, nahirapan din sa ganung kaisipan, di ba? No? Siya nasa Garden of Gethsemane, Lord, sabi niya, Lord, kung pwede lang, wag nang duman sa akin ang kopa na ito, yung mamamatay ako, iaalay ko. Dahil alam niyo, hindi madali eh. He is human that time. He will feel all the pain, all the sufferings, all the hurts, all the wounds, all the blood and everything. The weight, damang-daman niya yon for 6 hours, nakabitin siya sa krus. And he has to suffer as a death that is so excruciating, that is so brutal, because he is dying slowly. Kung meron kamatayan na mahirap yung mamatay kang ng daan-daan na na nararamdaman mo. Ayan, di ba? So, hindi naging madali kay Jesus yon. Pero sabi niya, let that my will be done, but your will be done. Kasi nga, yun ang din pagiging natin eh. Kung si Jesus nga, suffer na matinding suffering, inalaw ng Diyos na siya mag-suffer. And how can we question God if we are allowed to go through that process, then through that pains that sometimes we really experience? So could it be that God is just allowing us to trust Him all the more? Dahil nga mas matindi ang plano ng Panginoon. Hindi natin maintindihan ngayon, maaari, pero darating na panahon, alam natin na talagang lahat masasagot. Amen. All our questions and ay masasagot. So, kaya nga ang lalabanan natin diyan ay yung disappointment, yung discouragement na naranasan natin. Kaya nga isa yun sa revelation na tinanggap ko ng kahapon na kapag nadi-discourage ka, encourage yourself in the Lord. Diba? Yung katulad ko, nag-iisa ako ngayon, tatapay ko lang ang sarili ko. Kaya mo yan.
Can you type it? Can you type it niya para may mabasa niyan? Kaya mo yan, kapatid. Kasi nandiyan si God eh. Yan, when no one encourage you, encourage yourself. Sabi nung na-discourage si David, sabi niya, and David is encouraged himself in the Lord. Pinalakas ng loob, pinalakas sa loob, pinalakas si David ang sarili niya sa Panginoon. Yan, kasi walang na mag-encourage sa iyo eh. Ako, yun ang talagang sinabi na sa akin ni Lord, na encourage yourself in the Lord. Kasi nga, minsan nahanapin ko eh, wala, hindi mo matatagpuan minsan, di ba, pag hinanap mo, kaya lalo ka madidisappoint, di ba? Sa mga taong inasahan mo na mag-encourage sa'yo, sa mga taong inasahan mo tutulong sa'yo, sa mga taong inasahan mo na talagang ganyan para sa'yo, pero sometimes they are not there eh. It's only God. Kaya nga, the only recourse that we have is to really put our faith in God, go to God, run to God, and trust Him. Trust the process, trust God that He will never leave us, He will never forsake us. Hindi ka naman nag-iisang nagsasuffer niyan. Kasama natin si Jesus. 'Di ba? In your loneliness, in the hardest part of your life, 'di ba sabi nga ng footprints in the sand. Yung sa panahon na nag-iisa ka, sa panahon na ikaw marami problema, makikita mo lang sa dalampasigan isang set of footprints na lang. Dati dalawa, ngayon isa na lang. Hindi dahil iniwanan ka ng Diyos, kundi dala-dala ka ni Lord. Di ba? It was then that I was carrying you. Wow. Palapakan natin si Lord for that. Amen. Woo! Thank God, thank God. So kapatid, kung ikaw na-discourage ngayon, you don't have to go to the point na you will be disappointed and go to the point na talagang mawalan ng tiwala sa Diyos, na talagang to the point nga na si Judas ay binitray niya si Jesus because of that disappointment and disillusionment that he has experienced as one of the disciples. Na sabi niya, he have seen enough, but it's not enough. Parang ganun. Parang ang dami niya na nakita sa nangyari sa kayang gawin ni Lord. Lahat ng himala nakita niya, and yet na-disappoint pa rin siya kasi nga maling expectation. Mali expectation, di ba? Kahit nga sa kamatayan, di ba? Mali ang ating mga pananaw sa kamatayan. Akala natin kamatayan, ending, kamatayan, tragedy, kamatayan ay nakakalungkot talaga. Yes, physically nakakalungkot, mawawala yung mahal natin sa buhay. Pero sagot pa rin ng Diyos yan sa panalangin eh. Di ba? Alam niyo ba na that is a protection of God to His beloved one, sabi ng Isaiah 57, na para tayo ay maligtas sa matinding kapahamakan, kahirapan, the Lord will just save us and bring us up, katulad ng ginawa niya sa mga nauna sa atin. Kaya ang pananaw natin sa mga may sakit na namatay na may tiwala sa Diyos, talagang fully healed na sila dahil wala silang suffering, di ba? Mas maganda ni kalagayan nila kaysa yung dito sa lupa na marami pang pagdadaanan, dahil nga, di ba, ang init-init ng panahon, uulan, tapos kakasakit ka, tapos mahirapan ka na all that. Pero sila nasa langit na, they are in the best place in the universe, in the presence of God, na wala nang iiyak, wala nang sakit, wala nang pagsubok, and all that. At habang tayo nandito, we trust God, magpapalakas pa rin tayo, magpapagamit tayo pa rin sa Panginoon because He still has planned for us. Amen? And that's what I'm putting my faith into now. Na ako ang iniwan ni Lord, nauna si Pastora, may plano pa si Lord sa akin, meron pa siyang biyaya, meron pa siyang gagawin sa buhay ko. God still need me here to do His will and to fulfill the calling and everything. At kung ano man gawin ni Lord sa buhay ko, God knows, di ba? I just trust Him. I just trust Him. And everyone say, Amen, Amen. Praise God. So kaya nga ito yung madalas din nararanasan natin. Ito maganda tong passage ito. Yan ba, sigurado kabisado ito ni Pastor, ni Ate Gloria. Ate Gloria, pakipot niya. Isaiah 47, 27-31. Diba, ganito tayo di ba? Why do you say? Why do you complain, Jacob? Sino marami reklamo dyan? Why do you say, Israel, my way is hidden from the Lord? Ako, hindi naman ako pinapansin ni Lord eh. Hindi naman siya nag-care. Parang ganun, di ba? Ganun ang natin, talagang kadalasang hugot. My cause is disregarded by my God, di ba? Yun ang natin, na parang, Lord, iniwanan mo na ako. Wala, pinabayaan mo na ako. Pero itong dapat natin malaman eh. Sa verse 28, do you not know? Have you not heard?
The Lord is the everlasting judge, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom. Doon tayo magtitiwala sa Diyos na mas makapangyarihan Panginoon. He knows what he's doing. Alam niya yung ginagawa niya sa atin. Alam niya yung nangyayari sa atin. Hindi natatago. Huwag natin isipin na the Lord doesn't know. Huwag natin isipin na the Lord doesn't care. He cares so much. Diba kaya nga yung song na Unfailing Love, grabe talagang that really got into my heart. Kasi sabi nung song, you have, you ano, and everything you hold in your hands, still you make time for me. I can't understand. Grabe, busy ni Lord. Ang dami niyang ginagawa. May gera sa Iran, sa Israel, sa Ukraine, sa Russia. Mayroong problema sa USA. May problema sa ibang bansa. Pero may panahon pa rin siya sa iyo. Diba, pinapansin ka pa rin niya rin. Hindi kanya iniiwanan, hindi kanya pinababayaan. I'm sorry. I'm getting emotional. Anyway, just allow me to speak by my heart. Kasi nga that's what I know and I feel right now na kahit di tayo pinabayaan ni Lord. Kaya nga yung song na na talagang naging hugot song ko, naging anchor song ko. Lagi ko inaawit. Sabi dun pa-echo tayo. Kami comedy. Kung minsan sa isip mo'y iniwan ka, na nag-iisa sa buhay mo, walang kasama sa lahat ng sandali, sa lahat ng panahon, sa lahat ng sandali. Nakalimutan ko na Kung minsan sa isip mo iniwan ka, na nag-iisa sa buhay mo, walang kasama sa lahat ng sandali, kahit sa pigati, ako'y naroon sa iyong tabi. Wow, thank you Lord. Palapakan natin si Lord. Grabe. And that has been my anchor song throughout these days. And when I feel lonely and all that, na hindi ako nag-iisa, kasama ko sa God. Amen, amen. Sorry. Ito po ang pangako ni Lord. So naghihintay kay Lord. Tuloy natin. He gives strength to the weary and he gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary. And young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. Wow. They will run and not go weary. They will walk and not be faint. Wow, praise God. Yung maghintay ka pa rin sa Panginoon, lalakas ka na. Kahit wala pa siyang ginagawa. Yung pag-asa pa lang na meron ka, kaya nga, never lose hope Don't give up hope. Kasi yun pa lang, lakas na sa atin yun Yun pa lang, sagot na ng Panginoon sa panghihina, sa kalungkutan, sa anumang mga damdamin na right now you feel the weight of everything. If he carries the weight of the world upon his shoulder, I know my brother will carry you, di ba? If he carry the weight of the world upon his shoulder, I know my brother that he will carry you. If he carry the weight of the world upon his shoulder, I know my sister that he will carry you. Wow, amen, amen. He will carry you. He will carry you. Praise God. Wow. Overtime na tayo. Natapusin na natin to. Yeah, isa rin to sa ito isa sa mga paboritong verses ni Pastora. Dahil yung sinashare to, diba, sa Psalm 73. Si Asaph, ganun din.
Surely God is good to Israel, to those who are pure in heart. But as for me, my feet had almost slipped. I had nearly lost my foothold, for I envied the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. Sabi ni Asaph, mabuti ang Diyos, alam ko mabuti ang Diyos, pero nalungkot ako nung nakita ko yung mga kapitbahay ko. Ang gaganda ng buhay. Masasama sila pero ang yayaman nila. Di ba parang, di ba sinasabi niyo kapag, kaya nga minsan basa-basa natin pag-expose sa Facebook eh. Makita mo yung mga iba pamilya, nagbabakasyon, masaya, and all that. Ako talaga sa totoo lang, I really have to control my emotion eh. Whenever people, mga couple, masasaya, mga pamilya masaya. Dahil nga parang somehow, ayun ang nawala sa akin. Pero hindi lang yung maging basehan mo eh. Talagang dapat agad doon talaga tayo mag-focus. Ang basehan ng ating kasayahan ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya nga sabi ni Isaac nga, if I had spoken out like that, I would have betrayed your children. When I tried to understand all this, it troubled me deeply. Till I entered the sanctuary of God, then I understood their final destiny. Na nagbago lang yung pananaw ni Isaac nung siya pumasok sa presence of God. Naintindihan niya na hindi yung mga material things, hindi mga bagay na panlabas ang magiging kasiyahan natin. Only God, only the presence of God. Na talagang dapat na siya nating mas hawakan. Kaya don't have the heart disappointed with Jesus. Amen. Isuko natin yung mga disillusion mo, disappointment natin sa Panginoon. Instead, final word, believe, hope, trust God. And that's what I'm doing right now. That I believe in God, I hope in God, I trust God for His plans. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. Trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your paths. Diba? Talagang si Lord lang talaga asa natin. And everyone say, Amen, amen. Thank you, Lord. Thank you, God. Palapad natin si Lord for that. Woo! Thank you, God. So, with that, tayo po yung mga sabat tayo magpapaalam. At tomorrow, baka rin tayo mag-giveaway muna sa ating sports fest. So, baka time out muna ang every gising sa blessing because tomorrow po ay ating family day. Let's enjoy the family of God. Enjoy the family of God. Tomorrow, 8 at 7, ay doon na tayo, gagayak na tayo. And let's get ready to be a blessing to one another. So, let's pray, let's pray. Maraming salamat po sa oras na to. Salamat po na ikaw ay Diyos, Panginoon, na alam namin na you can makagawa ng higit sa aming iniisip o inaakala man lamang namin. Maaaring sa panahon si Judas ay na-disappoint sa lahat ng mga naranasan niya, sa mga expectation niya. Pero kami, Panginoon, mas alam na namin, mas alam na namin na you have better plans for Israel, for us, even for what's happening around our lives, Lord, na you know the plans for us, O God. Your ways are not our ways. Your thoughts are not our thoughts, oh God. It's higher, and you know, yung plano mo, Panginoon, ang mas dapat matupad, oh God. Kaya kung meron man kami mga wrong expectation, mga nangyari sa buhay namin na maaring naging dahilan para magtanong kami, Lord, patawarin mo kami. But we trust you as our God. We trust you that as you are in control of everything, we trust that you are the one who will continue to help us out to understand and to really to cope with everything, Lord, at patuloy mabuhay pa rin to habang sinasabi mo kami po ay mabuhay dito sa mundong ito and enjoy the life that you have given us and do your will, O God, in Jesus' name. Kaya pagpalain mo pumawad sa ang mga birthday sa araw na to at ang mga may anniversary and all that at yung lahat mo na mangyayari sa araw na to, Lord, sa pag-prepare para sa family day tomorrow at even aming training namin gabi with Steven Prado, O God, at sa lahat po ng mga kasama namin, Lord, nawa ikaw patuloy maliwalhati yung papurihan sa aming mga buhay. At yan nga po namin dahil sa lahat ng di namin maintindihan, ang Diyos, ikaw ang presensya mo ang kumilos para lalo kaming makaunawa sa iyong mga plano sa aming buhay. Kaya ito po ang dalan, pagpalain mo po ang aming baghapon sa pangalan ni Jesus. And everyone say, Amen and Amen. Amen. Praise God, praise God. Yan, sa liwanag niyan, tayo po samantayang magpapaalam. At tomorrow nga po, magkita-kita tayo sa ating family day sa Metropolis. Ayan, so masaya po yan. Marami po mangyayari. At magdaan po tayo. Let's share our blessing. Tayo po mag-enjoy sa fellowship about in the presence of God. So God bless, God bless. Shalom, shalom.
So sa Monday na po tayo magkikita dahil nga tomorrow ay family day. So para hindi na ako maabalang mag-prepare, let's focus on the family day na. So see you na lang on Monday para sa pagpapatuloy ng ating series ng The Heart Behind the Kiss. Okay, so with the grace of God, see you on Monday, 7 a.m. dito pa rin po sa Every Gising is a Blessing. God bless, God bless. Shalom, shalom. Mamayang gabi po, wala po mo lang din simbahay online. Magla-live na lang kami tomorrow. Dahil nga po sa special seminar that we're attending. So God bless, God bless. Sapat, ito ang lagi aawitin ko. Para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Thank you, Lord, sa umagang kay ganda. Thank you, Lord, sa mga pagpapala. Di ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you, Lord, sa kalakasang taglay. Thank you, Lord, sa bagong umaga. Di ka nagbabago, pag-ibig mo'y tapat. Ito ang laging aawitin ko. Para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every kissing is a blessing.